Okay, so ayan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga loads, mga lodi. So another property for sale na naman po ang ipapakita po. Dito po pa rin po sa bayan po ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan. So ito pong property na ito ay mango farm po ulit po ito, na mayroon pong sukat na 1.2 hectare, na mayroon pong presyo na 350 per square meter, at mayroon po itong mga 100 daw po na 20 na puno ng mangga, at nasa mga 200 daw po na puno ng mahogany. So nakaalong farm to market road po siya, at sinasuggest ko po na gamitin nyo po na sasakyan kung sakaling po kayo mag-viewing, yung mataas po ang pangilalim, mga SUV po, mga Raptor, mga Hilux, mga ganun po, basta yung mataas po yung ground clearance po na sasakyan po ninyo. And then ang layo po niya sa highway na sa mga 1.5 kilometers, tapos dun sa siguro sa ginagawang hospital na sa mga kulang-kulang 2 kilometro sabihin po natin. At ito nga po yung way na papunta po sa National Highway. Rough road nga lang po. Ang rough road po, estimate po namin siguro sa mga 1 kilometro po yung rough road. O baka wala pa po. Estimate lang naman po yun. And then, hanggang doon pa po yan yung frontage po niya. Sabi ng source po namin na sa mga 100 meters daw po yung frontage po itong property na ito. So, hindi natin mapuntahan doon. Puro mahogany yung nakapagilid na nakapagilid. dito. So, ito na po yung loob ng property po. Loob ng property. Ito po ay mango farm, at ulitin ko po, ito po ay 1.2 hectare na mayroon pong presyo na 350 per square meter po. At ito daw po ay titled property. At ano to, solo title to, boss? Dalawang titulo daw po ito. Buhay yung nakapangalan sa titulo, so clean title. Deed of absolute sale po kung sakasakali po na mabili niyo po yung itong property nito. So ito po yung mga puno ng mahogany po niya. Ayan po. Tapos ito yung mga puno ng mangga po niya. Pagkatingin ko dito, iba siguro dito buto, tapos iba grafted. Ayan po. So nasa mga 100 na? 120. Nasa mga 120 po na puno ng mangga. At doon daw po sa banda roon, meron daw pong creek, sabi ng source po namin. Kaya meron doon pagkukuhanan ng source of water na pangdilig siguro. Ayan. And then meron po siyang deep well. Ito po, may poso po siya. Ayan po. May tubo po siya. Lalagyan na lang natin ng ano yan, ng gripo. Yung jetmatic or yung dipichel na tinatawag, or pwede yung silindro. Ayan. So ito po ay yung happy sa mango farm. Hindi na po namin paliparan ng drone dahil medyo ano po, wala daw view. Walang view daw po sabi nung taga drone natin, kaya bibidyuhin ko na lang po. At ito naman po, pinapakita ko naman po sa inyo through video itong property nito para at least makita nyo po kung gaano kaganda itong property nito. Sa ngayon po kasi masukal, madamo, pero pag nalinis po natin ito, maganda po, lalabas po yung ganda ng property. So talagang ano po ito, manggahan po talaga. At kung gusto nyo mag-expand daw po, sabi ng source po namin, meron daw pa rin pong binibenta sa katabi niya na 9,000 square meter daw po na may presyo daw yata na nasa mga 1.5 bata, 9,000 square meter. Yun ang sabi ng source po namin. So dito po ay kung sakaling gusto nyo pong kasapin yung seller regarding po sa price, pag-usapan nyo na lang po. At kung gusto pa i-negotiate yung price, yung mismong seller na lang po ang kakausapin natin. Dahil ito nga pong sabi ko, kung tinatanong nyo po kung magkano yung last price, hindi ko po alam ang last price. Nakadepende po sa source namin at sa may-ari po yung last price. So iyo po yung yung creek po niya. May creek po dito, kaya may pagkukuhanan po ng tubig kung sakasakaling pandilig po sa mga itatanim nyo pang mga fruit bearing, kung sakasakaling magtatanim pa po kayo ng ibang mga fruit bearing. Pero sa tingin ko wala nang pong space para pagtaniman, unless na lang po kung bibili nyo daw po yung 9,000 square meters sa banda roon na ano po yun, may 3 puno ng mangga daw, and then bakante po yung ibang part. Ayan. So ganito po ano tong property na to. So kasama pa namin yung source po namin, si Kuyang, yung nakadilaw. Siya po yung naglapit po sa amin sa property na to. Nakadepende po ako sa kanya kung ano yung detalye ng property na to. At kung ano yung sasabihin po niya, yun lang po ang sasabihin ko rin po sa inyo. Kasi yun nga po sabi ko, hindi naman po kami nakadirect sa may-ari. Kung nakadirect po kami sa may-ari, ay mas maganda po. Direkta po namin kayo agad sa mismong may-ari. Ayan. So ipa-flash ko na lang po sa screen kung sakali makakahingi po kami ng mga
dokumento, kagaya po ng title or ibang mga supporting documents po para may pakita po namin sa inyo sa video po. Para may idea na po kayo kung ano yung tsura ng titulo, kung anong klaseng titulo po siya, at kung ito ba ay tax updated po. Ayan. So kung hindi naman po siya tax updated, babayaran po ng seller po yun para ma-update po yung kanyang real property tax at makakuha po tayo ng tax declaration, tax clearance, certificate of non-improvement at iba pang mga kailangan na dokumento para kung sakaling nabili niyo po ninyo ay mag-ano po tayo, may magamit po tayong mga dokumento para sa pagpapa-compute of at pagbabayad po ng kanyang capital gain tax po sa BIR. Ayan. So yung ibang part hindi ko na po mapuntahan dahil yung nga po sabi ko ay masukal din po ngayon at hindi po na lilinisan, pero kapag ito po ay nalinis po natin, dahil kami po rin po ay nangungontrata rin po ng paglilinis at nangungontrata rin po kami sa pagbabakod. Kung gusto nyo pabakuran po sa amin, bakuran po natin, kukontratahin po namin. Sa paglilinis, kontratahin din po namin kung gusto po ninyo. Ayan. So ano to boss, meron namang ano dito, sure, dating ano to, kulungan ng baboy, no? O kulungan ng baboy to dati. So pwede sila mag-alaga ng baboy dito kung sakasakali. Dahil sa kabila, mayroong farm dyan, di ba? May farm na nabili siguro ng taga-ibang lugar din. Kalamansi farm daw eh. O, dinedevelop na rin eh. Kahit dito sa gawing taas. O, may mga nakabili na rin dyan. So, may mga nakabili na rin po sa tabi ng property nito, mga taga-ibang lugar na rin po. Yung kagaya po sa tapat ng property nito ay may kalamansi farm po daw po dyan na dinedevelop na po ngayon. Ongoing po yung pagde-develop po nila. Kaya kung kayo po nakabili dito, ay may kapitbahay na po kayo. Sa akin po kasi dito po kasi ay talagang ano po, wala pong masyadong kabahayan dito. Maraming po kabahayan doon na po sa highway. At saka yung papasok po dito. Kaya nga pong sabi ko na ang tawag dito na rough road yung daan po niya. Sa akin po kasi yung dinaanan po namin may mga part na maputik, pero kaya naman po yung sasakyan. Even kahit kotse po kaya po, pero yun nga lang po, mas ano ko na lang po na i-suggest po sa inyo na mas mataas yung pang ilalim na gamitin yung sasakyan kung gusto niyo po mag-viewing dito. So ito na po yung boundary po niya. Boss, ito na yung boundary niya, oh. Pag ganun yung boundary niya. Puro manggahan talaga. Wala nang space para magtanim ng ibang mga puno. Tapos sa gilid ng kalsada, yung 100 meters, puro dimili na mahogany naman. Oh, yun. Parang yun na yata yun eh. Yun na yung boundary niya eh, sa part na yan. Yan na yung boundary niya. Ito, puro Jimmy naman yung andun sa harap niya eh. Yun na yung tawag boundary niya. Sa may farm to market o sa may kalsada. Ayan. So, kung may katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin. Naka-flash lang po sa screen yung aking contact number. Ayan. So, ay napabukla. Ay, may hindi ano to, boss? Ha? Ay, nga no, may gamot, ay may gamot eh. Na napabulaklak na nila. Marami nang bulaklak na lumabas. 120 na kakaing. Sabihin na natin, tignan mo yung 46 na puno ng mangga nung isang client natin eh, kumita siya ng 200k. Ito 120 na puno eh. Talagang tiba-tiba ka naman po dito. Pero ano rin po ito, nakadepende pa rin po yan. Kung sa panahon, kung maganda yung panahon, hindi masisira ng bagyo, ng ulan, at maganda yung presyo, talagang tatama ka po. Kikita ka po. Kaya ganun din po sa palay. Bagsak ang presyo nung nagbenta po kami. Kaya panahon lang din talaga. Masagana yung ani, pero yung presyo bagsak, ganun din talaga kakalabasan. Ayan. So, ganito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.